it's here, sir. This might just be the tip of the iceberg. Ganito rin ang pananaw ng dating Presidential Advisor for Political Affairs na si Ronald Llamas, kung saan iginit nito na pagtataksil ang naturang hakbang sa bansa. Kailangan niyang hearing na yan sa Kongreso at saka sa Senado para malaman natin ano ba yung extent ng katrenduran, ano ba yung extent ng treason, no? At paano natin mapapalakas yung ating mga bansa para yan ay mapigilan. Pero ang pinakamahalaga, no, ay yan ay mapresenta sa publiko. Nakapagdala ng ilang mga kaso ng pagkalunod sa iba't ibang rehiyon sa Bicol noong nakalipas na long holiday. Sa kabila nito, ayon sa Philippine National Police, mas bumaba na ang bilang nito kumpara sa nakalipas na taon. Si Brian Baldarahe, Himahataw. Hataw Balita ngayon! Ilang mga insidente ng pagkalunod ang naitala sa rehiyon ng Bicol matapos ang long holiday nitong nakalipas na linggo. Sa Sorsogon, patay ang isang kawani ng pulisya matapos malunod sa dagat sa Barangay Buenavista sa bayan ng Gubat noong linggo, March 31. Kinilala ang nalunod na pulis na si Patrolman Joseph Agnote, 26 na taong gulang, residente ng Barangay Sogoy, Castilla, Sorsogon. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, umaga ng linggo nang lumangoy ang naturang pulis kasama ang isa nitong kaibigan nang bigla umanong mapansin na hindi na ito umahon. Agad rumusponde ang mga kawani ng Philippine Coast Guard at ng Gubat Municipal Police Station, subalit idineklara na itong dead on arrival sa pinagdalhang ospital. Sa ibay, patay din ang isang binatilyo matapos malunod sa isang ilog sa barangay Siguro Suma, may Manila, hangover Albay, siguro, noong linggo. naligo. Kinilala ang naturang lalaki na si Mark Belenzo, 25 taong gulang, residente ng barangay San Lorenzo, Tabaco City. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng pagkalunod ng naturang lalaki. Sa tala ng Philippine National Police sa Bicol, aabot sa 3 ang nasawi dahil sa pagkalunod sa rehiyon noong nakalipas na long holiday. Mas mababa pa rin ito kumpara sa naitalang 10 kaso ng pagkalunod noong nakalipas na taon. Sa ngayon, nakadeploy pa rin ang mga kawani ng pulisya sa iba't ibang tourist destination sa rehiyon upang magbantay sa mga papauwing turista. Kabilang din sa binabantayan hanggang ngayon ng mga pulis ay ang mga pangunahing terminal ng bus at mga ports sa Bicol. Brian Baldarahe, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon!